Million fans around the world, get ready to rumble! So kung nanonood kayo na tong podcast na to, no? Toxic tong podcast na to. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Hello, man. Kilala mo You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. Actually, no, isang araw ko lang din nalaman yung chismis na yun. Oh, yun. Hindi na kaya yung mga yan. One word na lang. One word. Pipino. Nakamute na naman. So welcome sa ang paborito nating podcast. And Okay na ba yung microphone ako? ayan, uy, Ayan, grabe. Ay, malinaw na. Ayan, malinaw na. So ito sobrang special ng episode natin na to. Kasi may bisita tayo Dalawang bisita na sa mundo ng ng Show Beyblade. business. Akala ko show business. Pwede naman. Oo, mga artistahin tong mga guest Papunta na natin. doon. Oo. Pero bago ang lahat i-welcome back natin. I-welcome back natin si Boss Pat na fresh from Bohol. So, February pa yun. February pa ba 'yun? February pa yun. Pero ano bang meron sa Bohol? Kumusta ang Bohol? Nakauwi ka ba ng Tarsier? Hindi gago. Papaliw yun. Ang gara nga doon. Ang gara doon kasi syempre ang ina-expect ko sa parang hindi naman sa pang-ano pero parang medyo naawa ko doon sa mga tarsier. Kasi syempre, 'di ba, endangered na yung mga yan. Parang yung mga tinitirhan nila doon. Although mukha namang inaalagaan, pero parang hindi na yung natural habitat nila, parang gano'n. Pero siguro people are trying their best. I can't say. Pero dun sa na-observe ko lang naman, parang kasi yung mga tarsier pala, parang kasi bawal ka mag-picture ng may flash. Kasi nga yung mata nila sobrang sensitive. Malaki. Tapos nocturnal animal sila. So sa umaga sila na tutulog. So syempre yung mga turista sa umaga bibisita. So hindi makapagpahinga ng maayos yung mga tarsier. That's what I believe so lang naman. No? But I can be wrong. But siyempre stress yung nadudulot sa kanila nun. So parang mas okay sana kung hindi yung parang ganun setup. Kasi sana freely silang siguro marami pa rin namang freely nakakagala sa gubat. And I can't blame the people naman kasi kung namamonetize nga naman nila yung nagiging tourist attraction. So medyo lang ako. Medyo nalungkot lang ako. Oo parang ngayon ko lang naisipin kasi syempre wala namang turista ng gabi. So sa umaga talaga hindi makakatulog yung mga tarsier. So kaya sana parang damihan nila yung location tapos konti lang yung tao na titingin muna kasi ang dami talagang nagkukumpulan sa harapan ng tarsier. Oo, parang gano'n. I mean, wala naman di ba ako expert sa ganyan or what, pero medyo pero parang common sense na lang din, di ba? Pero siguro matagal na naman na ginagawa yan. Hindi ko na naman alam. No? Di naman nagsasabi yung tarsier na pagod na sila, Oo. Hindi sila nakapag-reklamo. Yung eyebags sila hanggang pisngi sa laki ng mata nila. Gaano kaya kalaki eyebags ng mga tarsier? Malaki rin mata nila Oo, so malaki rin siguro yung eyebags ng mga yan. So, Alam mo doon na-enjoy ko na-enjoy ko naman yung snorkeling sa dive, pagda-dive. So kasama ang mga tarsier. Gusto ko, hindi nga kasi marunong mag-free dive. So parang gusto kong parang mas sulit pag-travel ng ganun sa mga dagat kung marunong ka mag-dive. Kasi nasa ilalim yung mga magagandang view talaga So parang in the future ng mga tarsier. Tsaka ng pag nag-travel. Ng mga tarsier. Sana lang maging siguro mas better para sa mga tarsier. Sana lang hindi sila so super stress siguro. Ganun. Pero na-enjoy mo naman, boss, yung bakasyon mo, no? Oo naman, na-enjoy naman. Solid na. Pero ito, boss, kilala mo ba kung sino ang kailangan ng bakasyon?
Sino, ikaw? Hindi, ito si Louie. Louie na magbibigay ng kaganapan for this episode. So ano Louie, anong ganap natin dyan? Uy, Si Louie, ito yung naman yan? sa Dota, di ba? Ito Oo, yung- si Louie na sa Dota. naalala ko nga. Ba't spider yan? Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Kasi nakaraan nung March 18, 2026, nilabas na yung bagong trailer ng Spider-Man, Brand New Day. Oh, ang galing. Grabe naman. Creative. Out of script, ha? Anti-scripted yan. Yun. So, yun. Actually, nagulat na. Hindi ko alam na yun pala yung araw na i-release yung yung Spider-Man brand new Trailer, no? trailer. So, kasi for me boss na parang parang maganda yung trailer, hindi siya magandang teaser pero hindi nila naibigay lahat. So, parang mas anticipated talaga yung Oo. yung sa July. So, siyempre, sa Spider-Man fan, parang, hindi man ako super fan, pero, di ba, parang lahat naman tayo. Kasi sabi nga nila, pinaka-relatable Marvel superhero si Spider-Man. So, parang marami talagang nag-look forward dyan sa solo movie niyang yan. Oo. So, tsaka ang daming pinakitang villain di ba? Si Scorpion. Oo. Yung The Hand. Yung mga ninja, yung mga nakapulong. The Hand, oo. The Hand, oo. Pero more on sila no? Sa Daredevil, di ba? Oo, kasi parang yung main villain ata dun, yung notorious crime boss, pangalan nun. Wilson Fisk. Tombstone ata. Tombstone, okay. ang pangalan nun. No? Okay. Tapos nandun si Daredevil, di ba? Si The Punisher. Oh. Pero feeling ko, nandun din si Daredevil. Feeling ko lang naman. Kasi Pero may interview siya may interview si Charlie, ang pangalan na? Yung artista. Cox. At Murdoch. Ayan, Charlie Cox. Pero may interview siya. Siyempre, di-deny nila yun. Pero ganun naman lagi may hopes tayo na sana lumabas siya doon. Kasi mayroong picture, parang may scene doon na si Spider-Man, kaharap niya yung mga hand. Tapos, katulad na sa Spider-Man No Way Home, may mga blanco eh. So may mga theory. May mga missing na Oo, parang digitalized na ni-remove yung ibang ibang character. So, yun yung theory nila. So, baka nandun si Daredevil yun. Daredevil, oo. Pwede. So, yan. Ako excited ako doon kasi ako din, fan din ako ni Spider-Man. Yan ang unang superhero na nagustuhan ko. And yun ngayon. Pero ngayon, Batman na ako eh. Oo, Batman. Di naman Jota mga yung ipapangalan mo kaya Mateo. Ay, hindi! Hindi yun dahil. Ay, di ba doon? Medyo. Parang napagtagpo kay Jotham. Pwedeng pwedeng ilusot. Oo, no. Yun. So, kaya ngayon, ngayon maganda ngayon yung panahon ngayon bilang ang mga na-enjoy mo yung ganitong comic book stuff, nerd stuff, 'di ba? Kasi yan tulad ng anime, comic, yung mga pelikula, TV shows, yan mga laruan. Kasi dati, speaking of anime dyan, baka share ko lang. Ay, hindi ko kasi mapakita. May bago kasi akong tattoo. Oo. Search ko na kung kilala nyo Sinago mo. Kaya mo Sinago mo sa Sakamoto Days. Oo. Meron siyang tattoo sa right leg niya na parang cube. Hindi ko kasi maangat yung sina-search ni Louie. Masishare mo ba yun, Louie? Ito na lang. Share mo nga, Louie. Basta nasa right leg niya. Nasa right leg niya yun. Tapos, puro cube. Search mo sa Google, right leg of Nagum. Ayan Ay, putang ina. Ay, parang scandal. Gago. Basta right cube nasa right leg ko siya. Doon din kung saan nakapwesto sa right leg ni Nago mo nandun. Okay. Tsaka mata ni Makima. Oo. Sa Chainsaw Man. Yun nga maganda ngayon kasi tulad niyan, bilang nerd or geek, na-express mo yung sarili mo ngayon. Kasi back then, kapag nerd or geek ka, kukutyain ka, di ba? May ganong stereotype no. Pero ngayon, badge of honor na yan no? So, yun. Louie, na-search mo na ba o ano? Na-search ka. Ay, pakita mo nga saglit para makita ko. Para makita ni Jari at saka mga viewers ni Jari. Mga viewers. Tingin niya. Wait lang.
Hindi yan eh. Yan yung tattoo mo, boss? Putang ina. Hindi yan. Ay, hindi ba yan? Iba na. Wait lang. Oh. Yan babang inaantay ni Louie. So yan kasi ano ko lang, i-share ko lang kasi back then before natin i-introduce yung guests kasi may mga inaantay na nila. So before natin i-introduce kasi i-share ko lang kasi high school ako noon. Tapos naalala ko second year high school ako noon. Tapos my fourth year high school akong ka-schoolmate. Tapos naglalaro siya ng Yu-Gi-Oh. Duel Monster. Experience ko rin yan. No? Oo. Tapos may kaklase ako, parang kinukutsa niya na, tangina na to, fourth year high school na nag-Yu-Gi-Oh pa din. Ano yan, isip bata, di ba? So ako, syempre na-open ako kasi back then, nag-Yu-Gi-Oh rin ako, pero di Yan. ko sinasabi. Yun. Yan, yung nasa, yung cube na nasa, ano niya. Oo, Yan, matinik mismo. nga, no? Oo, yan. Oo. Sinago mo. Yan. Angas. Yun. Bahala ko rin babalik- yun. Bahala ko rin yung Yu-Gi-Oh, magpatato ng Yu-Gi-Oh. So yun. Tapos, ako fan din ako na yun, pero di ako makapagsalita nun. Kasi syempre, pag sinabi ko na, hindi parang okay lang naman yun. Pati ikaw, mababash. Oo, mababash, mabubuli, mababash di ka ba? rin. Makukutyaso. Oo. So, yun. Pero ngayon, kapag naglalaro ka ng mga ganyan, okay na, di ba? Wala kasi di na uso yung bullying. Pag panambuli ka, ikaw yung bubulihin ngayon, di ba? Tama. So, yun Cancel yung culture, maganda. yan. Oo. So, speaking of of toys, yan, luckily meron tayong mga guest ngayon. Dalawang Dami mo Beyblade. budget Yan. Budget? Dami mo budget Dalawa yung guest mo. Oo. Libre lang to. Dapat di mo sinabi. Ay, pinabayaran. Dapat di mo sinabi. May talent fee. Oh. So yun, speaking of toys, let us welcome Denzel, ang mas kilalang The Game Changer, and Ram, mas kilala as Nacho. Ayan sila. Yung palakpak, Louie. So, mga boss. Suabing-suabe. Yan. Sorry, ano pangalan anong real name ni, Sir Nacho? Ram. Ram. Si Yan. Denzel. Ngayon ko lang din makilala yan. Oh. So, yan sila. So, salamat Ram, and then sa pag-accept ng invitation, no. And yun, simulan natin sa sa nickname ninyo. So, I guess unahin natin si Ram. Bakit Nacho? Pre, bakit Nacho yung napili mong Yan. Magandang story yan. Kasi, way back nung high school pa ako. Naglalaro sa computer shop. Nagdodota ako eh. So, ayun. Habang kumakain ako ng snacks noon, may tumingin sa akin na parang mas matanda siya. Basta player siya, nakakalaro ko siya. Noong time na yun, kumakain ako ng nachos na chicheria. So, sabi niya, uy, nachos! So, parang ako, nag-snap na lang sa akin na, yung IGN ko kasi dati, medyo Jejemon. Yung pangalan ko, Ram, tas may easy. Tas 12. Tas sabi ko, bakit kaya hindi na lang nacho na lang yung gamitin ko? So, ayun, matagal ko na siyang gamit. Dun yung origin ng story ko na nacho yung pangalan ko. Usually, random lang talaga yung pagpasok ng mga ganyang pangalan. Mga IGN, yung mga ganyan. Si The Game Changer. Game Changer yan, okay. Full name yun eh. Full name yung The Game Changer eh. Last Wala, di pwede mo wala yung da. Di pwede mo wala yung da. Changer yung last name niya. Oo. Ayan, bakit The Game Changer, pre? The Game Changer kasi, hindi ako yung namili nung The Game Changer. Nung sinisimulan namin yung mga tournament, yung tambay hatak, yung in-organize namin na weekly or weekly casual. Ang nickname na nilagay ko dun, Zined, parang dance na baliktad. Okay. Tapos si Mataya sabi niya, parang pinagtripan nila na iniba nila yung nickname ko. Nagulat na lang ako pagdating namin sa tournament. Tinatawag, The Game Changer, sumisigaw yung mga tao. Tapos, di ko alam kung sino yun pala ako pala. Ikaw na pala yun. Parang nilagay lang nila na The Game Changer na nickname mo. Tapos ever since, kahit sa community,
minsan may nakakakilala na The Game Changer kasi yung ibang mga naglalaro dun sa casual namin naglalaro sila. Tapos pag may kita nila ako, uy, si The Game Changer. Minsan hindi ko na rin alam, minsan nahihiya ako na may tinatawag sa akin. Pero nag-stick na rin kasi siya eh. Parang doon ako nakilala kahit may kilala nila ako sa si Boss Matayos yung nag-isa ako. Yung sa akin ng ganong. yung rapper. Oo. Rapper. Siya nagbigay sa akin ng ganung nickname. Kaya ayun, naging changer na. Actually maganda nga yun, no? Parang magandang ano nga yan. Ano ba tawag sa yan? IGN ba ang tawag dyan? Later name, IGN. Yan. Oo. Ikaw, boss, ano bang IGN mo? Yung naglalaro ka dati? Yung pangalan ko ngayon sa Steam, tagal na rin ito. 2017, 2015. Lloydman. Ha? Lloydman. Bakit Lloydman? Loidman. Yung sa sa Spy Family. Okay. Si Lloyd Porger. Di ba merong episode doon na ililigtas kunyari ni Lloyd, yung anak niya, si Anya. Tapos, may favorite cartoon kasi si Anya doon or anime, si Bondman. So parang kinuha ni Lloyd yung alias Lloyd. Ginawa Lloydman. Yung nakamaskara si Lloyd. Kaya para mala superhero, ganun. Para super. Okay. Wala na. Kasi after ko manood doon, parang yun na mismo yung oras na parang ilang minutes lang gumawa na ako ng bagong parang nasa computer shop ako noon eh. Naglalaro. Yes, biglang bumalik ako ng Dota 2. So, yun ang ginawa kong bagong account. Ayun. So, ano pala, no? Parang, kasi wala ako minsan pangalan ko lang talaga eh. Tapos dati, The Dark Knight yung sa akin eh. Kaya si Batman eh, oo. So, ito ano sa tingin nyo yung reason? Kasi, for me, no, bilang casual na katulad ko, parang medyo sudden yung yung boom nitong Beyblade. Parang out of nowhere, bilang na lang Beyblade tournament sa iba't ibang lugar. So, ano sa tingin nyo yung reason kung bakit bilang sumikat yung siguro Ram muna, si Ram. Siguro sa akin yung excitement. Kasi ako nagbe-Beyblade ako way back 2011. Or hindi pala 2011, 2008. Yun. Yung uso that time is Metal Fight. So Gen 2 yun. Yun yung Gen 2 ng Beyblade. Kasi yung Gen 1, yun yung Gen 1 is plastic eh. Plastic era yun yung tawag nila. So Gen 2, dun na-introduce yung mga metal blades. So for me, as a returning player, parang nostalgic kasi yung feeling. And meron siyang similarities sa sa mechanics before. And madadagdag ko din siguro yung sabihin natin yung mga prices. Yun, medyo malaking usapan yan sa prices. But for me, ayun, yung nostalgic feeling, parang bumabalik ako sa pagkabata ako. Yun, totoo nga yun. Siguro yun tayong pera nun eh. Oo, back then, oo. Nung bata ako, di ako makabili ng Beyblade. Ikaw, Dens, ano sa tingin mo yung reason or kung bakit, kung paano ka napasok sa Beyblade? Oo. Beyblade sa kanya, the game changer eh. Oo, tangina. Dati hindi Beyblade yun eh. So, nagpalit siya, the game changer. So, tingin ko, tama, same lang din kay Ram. Parang mostly kasi ng tao, parang masarap kasi yung feeling ng nostalgia eh. Parang feeling mo, bumabalik ka sa pagkabata mo, yung ganun. Parang, mostly, para sa akin, kasi pag pumunta kayo sa mga Beyblade tournaments, may kita nyo dun mga matatanda na, minsan meron pang lolo nga na blader eh. Parang siguro iba rin kasi talaga yung naging mechanics ng laro na lalo na dito sa Beyblade X, yung latest generation. Parang naging competitive siya, marami kasi may mga rules. May technicalities na, hindi na basta
Di yung basta hila ka lang. Ganun. Oo. Parang nagkaroon ng competitive side. Siyempre, may mga taong competitive gusto manalo. Ngayon, ako kasi nagsimula lang naman ako dahil yung mga kaibigan ko yan, sila boss mo. Casual gamer lang. Ganun. Oo, yan. Yung mga kaibigan ko, niyaya nila ako na, uy, bilhin mo na lang tong BX15 ata yun. Para siyang yung 3 Beyblade na agad. Okay. Tapos parang, sige, tinry ko. Tapos hanggat sa nagsulod-sulod. Ganun. Ako ganun ako nag-start. Or yung idea na lang na paano nag-boom yung Beyblade. Siguro tama rin si Ram dahil sa mga prizes. Oo. Pero kasi iba talaga, grabe magpa-price. Meron nga iPhone 17 Pro Max eh. Wow. Talaga? Ang lupit Oo, mo. sa Pampanga. Actually, hindi lang Beyblade yung napapansin ko, di ba? May mga Tamiya pa. May mga, yun nga, yung Tamiya din. Ganun, may nakita akong Tamiya, 23K ata. Tamiya lang yun. Wow. 23K na Tamiya. Yung Let's Go na anime, oo. Oo, yun. Yeah, Ganun. oo. So, may mga ganun din. May din akong friend, ganun. Tamiya naman yung dumadayo pa sa QC, ganun. Oh, tsaka Kayo, siguro- may mga dinadayo din kayong lugar na malalayo para doon sa mga ganung game. Ako, pinakamalayo na siguro, Cavite. Cavite, Malayo malayo ako. pa rin. Kasi parang, marami kasi doon ang pinaka, para sa akin, parang sobrang dense ng mga bladers doon. Sa Cavite. Ang daming malalakas. Doon yung lugar ng mga malalakas eh. Kasi yung previous season ng parang pro league. Doon yung mga nag-champion. Sa Cavite. Tapos first Far Cavite o itong Cavite na malapit dito lang yung mga sa Bacoor, dito. sa Imus. Oo. Si Ram taga Cavite to. Oh. Kaya pala ng Cavite no sinabing doon yung malalakas. Masasabi ko siguro Totoo dito sa Cavite kasi nandito talaga lahat ng ng mga malalakas na competitive. Pero lahat yung community kasi dito dikit-dikit lang lahat. So ay makakalaro mo talaga yung mga idol mo. Yung mga sikat na mga naglalaro talaga. Yung mga may madayang followers, ganyan yung mga pros. Every Mondays, meron kasing event dito sa may Mag Coffee, sa may Molino 4, sa may Molino Town Center siya ginaganap. So ayun, hosted siya by Bacoor Bladers. May group Kaya ayun, talagang makakalaro mo yung mga idols mo. So kung interested, kung sa mga nanonood, sa mga bagong nanonood, if interested plug ka kayo, pa. Nag-plug ka pa. Pwede kayong mag-PM dun sa page ng Bacoor Bladers. And dagdag ko lang din, malalakas din tao sa Las Piñas. Yung lugar nila, nila Game Changer. Malalupit mga tao dyan. Sa Muntinlupa, meron Sobrang solid din nila kalaro. Basta, in general, naman, siguro buong Pilipinas naman, may mga lugar talaga na mga solid. Pero ako pinakamalayo kong dinayuhan, dumayo ako ng QC. Yun din. Yun. QC. Mas mga 200 plus players yata. Parang ganun. Malalakas din. Pero mahihina. Hindi, malalakas mga boss. Alam ko. Dalan talaga, sadyang parang by population, mas madaming pros dito sa South compare natin sa North. Yun ang iwan for me lang But lahat yun malalakas, pantay-pantay lahat. Add ko lang din Humble ni Nacho. sinasabi ni Nacho. Para kasing yung unang-unang nag-start ng community talaga dito ng Beyblade. Isa sa mga una, yung taga dito sa South, sa Muntinlupa. Uy. So sila sa mga tawag sa kanila SSS, sila yung mga nag-start. Tawag sa kanila? Ano tawag sa kanila? SSS. Social Security System. Government talaga. Parang Southside Spinners. Southside Spinners. Para sila yung isa sa mga nag-start ng community. Kaya parang mula doon, parang kumalat na yung mga community. Iba gusto na rin gumawa ng community nila. But sa rin talaga napunta. Pero I have no idea rin kasi sa North. Oo, parang yung Blader scene nila kung sino ba nag-start doon. Pero dito sa dito sa South pinaka nag-start talaga SSS sa Muntinlupa. Dahil rin malakas doon sa Munti. Yung tawag sa inyo, Bladers, ganun. anong tawag sa inyo?
Yes, Bladers. Blader. Oo. Yung mga tropa ko, nag-comment sila sa... Oo, ang dami nga eh. Ang dami nga nagko-comment. Napapansin ko nga eh. So tulad nito, sabi ni ni Wilson Tan, hindi naman mauuso ang Beyblade sa Pinas kung wala si The Game Changer. Mga fans mo ba to mga to? O tropa mo? Mga tropa yan. Tropa yan. Hindi na Mga mga kasama kasama namin pangalan ni Denzel kung hindi siya Tapos ito si June Matthew Brescio. Ito yung 'di ba? Yung sinasabi mo kanina, yung So, si Matias. singer. Ah. Yan. may So may mga Yan. napalanunan na kayong ano yung tatanong mo, Jari? Baka mamaya may Hindi, series. sige, go. May mga napalanunan na kayo? Like, gano'n na yung kalaki yung pinaka napalanunan niyo? Kung okay lang naman itanong ito. Baka mamaya, very private sila sa nila, finances. Oh, may prices na ba? May prices na ba kayo nakuha during sa tenure nyo sa paglalaro? Ako, meron yun. Sa best pa lang ako, 1 year lang nag-baby. Napabreak na niya yung walls niya sa dami niya na. Napabreak na niya yung Napaayos parang yun. napayos na yung bahay niyo. Ganda na ng bricks. Parang unang-una, isa lang yung championship ko ever eh. Tapos, yung iba, puro podium lang. Pinakamahal ko na sigurong napanalunan yung Black Phoenix Wing sa yung unang-una kong championship. Parang, nung time na yun, yung price nung Black Phoenix Wing, parang 5,000 pesos pa. Nabenta ko siya ng 5K. Jeez. 5,000 for a Beyblade? Kasi parang exclusive lang siya sa Japan. Parang dun mo lang siya mabibili. So, for example, kung makakuha ka ng ganyang klaseng Beyblade, right? 5,000. Ginagamit mo yan panlaro or mas better as a collection siya? Depende sa tao o sa'yo, ikaw. Depende, merong mga tao kasi merong mga Beyblade worth dati 19, parang 18K yata, parang hindi ko alam. Totoo yun. Yung gold wizard. Gold Wizard Rod. Gold wizard rod parang umabot ng 18,000. Pero hindi talaga siya gold, parang gold plated lang siya. Oo. Makukuha mo lang kasi siya sa mga pag nag-champion ka sa Banky tournaments. Mga tournaments na parang Toy Kingdom yung nag-organize. Mga toy stores yung nag-organize. Sponsored ba? Ganun. Sponsored naman. Doon mo lang siya mapapanalunan, tas hindi mo siya mabibili kung saan-saan. Oo. So parang, yung iba, pag nakakuha ng ganun, yung iba ginagamit nila. Yung iba naman, inaano nila. Parang, parang ni-display nila. Kasi nga, minsan ginagawa nilang trophy. Kung ito yung nag-champion ako, kung gagamitin ko, first championship ko. Scalper ka daw, Denzel. Buti hindi. Ikaw, Sir Nacho, may nakapalanunan ka na bang mga awards sa tenure mo? Kasi since 2008, ang tagal niyan, oo. Sa Metal Fight way back, wala talaga kasi maliit na bulinggit lang ako nun, tapos makakalaro ko mga college students. Pero parang just for fun lang ako before. Pero sa may 4 na kasi yung tawag ngayon sa Beyblade X. So, last year, nakapag-champion naman ako. Siguro yung pinakamahal kong napanalunan is tinatandaan ko pero parang bundle kasi yon yung UX10. Yung UX10 kasi, siya, para siya sa mga beginners, yung set na yon. Kasi meron siyang 4 na blade, tapos madami siyang ratchets and bits. So, yun yung parts ng Beyblade. So, yun yung napanalunan ko, plus nakakuha din ako ng 2K na cash. Yun, may ganun din tournament. So, that time, yung UX10, 2K siya. So, yun, yung extra din na cash. So, ginawa ko kasi, bumili ako, the day before ng tournament, binudol ako ng friend ko. Bumili ako ng UX10, tapos ayun, kinabukasan, nung nag-tournament na, hindi ko in-expect na nag-champion ako. Wow, okay. So, ayun. Yun yung pinaka, most memorable ko. Tapos this year, meron akong, nung January, parang sunod-sunod, kada linggo, lagi akong third place, or hindi ko alam kung bakit, pero
Yun yung pinaka most memorable ko as of this moment. O baka kulang sa Nacho lang yun. Kulang pa sa Nacho, no? Kulang pa. Yung sinabi mo kanina, Beyblade, yun na panalunan mo. Tama. Beyblade din. Tama ba? Beyblade din yun na panalunan. Tama, Beyblade din siya. Tapos yung kay Denzel kanina, yung sinabi niya, Beyblade din yung Yung napanalunan. Black Phoenix. Black Beyblade Phoenix, din daw yan. Oh. Beyblade din yun. Nasa 5K. Ibang klase pa rin pala talaga. Ito, if you don't mind lang naman. Pero yung mga nilalabas nating, yung nilalabas yung pera, ganun din ba yun? Parang ano yung feel, ano yung return na nakukuha nyo kapag naglalabas tayo ng ganun? Ayun, si Nacho. Sa akin yun, healing inner child talaga. Actually hindi siya cheap hobby, to be honest. Expensive hobby siya kasi kailangan bumili ng ibang Beyblade para makuha mo yung parts nila para sa certain build mo. So parang customized na. Ganun siya ka-expensive. Hindi siya parang pag yung nakikita niyo sa mall mga naka-display, hindi na yun parang, kung gusto mo ng competitive talaga, gagastos ka talaga, malaki talaga yung gastusin mo. So, hindi siya basta-basta yung nakikita niyo mga display sa mall. Pwede nyo gamitin yun. But, again, if you want to win talaga, gusto niyo talagang sobrang maayos yung build nyo, kailangan nyo talaga mag-invest ng pera para sa mga builds nyo. Tsaka tingin ko, just to answer lang din yung tanong ni Boss Pat, no? Parang, siguro magagamit ko yung quote dyan ni Michael B. Ni Bitoy. Na na hindi tayo kaya tayo tumatanda kasi hindi na tayo naglalaro Yun. So di sinorkat ko na lang. Sinorkat na. Ano yung context? Pero yun, okay lang ba? Kung available sa inyo ngayon, baka pwede nyo ipakita yung yung Most prized possession. Yung price pa. Kasi ako, hindi pa ako nakakita. Kasi dati, way back, tulad yun na mention ni Ram, no, ni Nacho, yung Beyblade dati is plastic. Yung yun lang. Kung na lang binili mo, yun na yun. Tsaka dati nung bata ako, siguro elementary ako nun, yung pinapanood kong anime na Beyblade. So bumili rin ako ng Beyblade nung bata ako. Yun yung Dragon, yung Driger. Nabutan ko pa yung bibili ka ng bakal na malaki di ba? Yung bakal na malaki. Yung may spark sa gilid. Spark. Boss, nung bata ako, so, ito, siguro elementary ako, nung share ko lang, no? Siyempre nagbe-Beyblade kami ng mga kapatid ko, ganun, kaibigan. Tapos may siguro matanda na siya, kasi elementary ako, siguro most likely sa high school na siya. So nilabanan niya ako. Sabi niya, tara, Beyblade tayo. So naglabas siya ng Beyblade na may malaking bakal. Ako yung Beyblade ko is yung pucho-pucho lang na plastic, no? Plastic lang. So syempre ako, nag-dalawang isip ako. Kasi Beyblade yun, laki ng bakal Pero sabi ko sa sarili ko, kinausap ko yung Beyblade ko, kaya natin to. Nasira na siya. Nasira yung parang attack ring niya, yung gano'n. Naglabang kayo, nag-super ka paano? Yung lumalabas yung mukha mo sa gilid, nag-super. Tapos hindi lumabas yung tiger Yung tiger na hindi lumabas. So yun, nasira siya. Pag nagbe-Beyblade kayo, kunyari game na, gano'n. Yung di ba ano yung sinasabi, go shoot, tama ba yun? Parang sa Pinas lang. May ganun din kayo. Ganun yung mechanics ng game talaga. Go shoot din. Kasi alam ko sa Pinas lang, kasi alam ko sa international Let It Rip ata pag sa Let It Rip? Yung Let It Rip, sa US siya nag-a-apply. Basta mga mga Europe din, alam ko yun din gamit nila Pero sa Asia, 3, 2, 1, go shoot ang gamit. Ganun pala. Kasi, nanonood ako ng Beyblade ng bata ko, so Tagalog dub, yun 3, 2, 1, go shoot. Pero sa Cartoon Network naman, yun Let It Rip. So yun, ganun dati. So, yun, okay lang ba kung makita na kung nasa inyo ngayon yung price possession niya? Just lang, makita. Yes, sure. Kunin ko lang. Kunin ko lang. Kasi naku-curious ako Kasi mga natin sila dyan, i-share ko rin. Meron din ako mga, kung di mo itatanong, meron din ako. Ay, puta nga oh, shit! Meron din ako Neon Genesis yan, di ba? Oo. Ina.
Wala nasa kwarto yung yung Pokemon ko yung Pokemon na Makdo nasa kwarto eh. Sa Macdo. Oh. Ayan. Ayun, Pwede ayan. nyo, may lalabas nyo ba yan? Oo, ganyan na talaga siya. Oo. Ayun. Ito, deck case lang to. Deck case yung tawag dito. So, ayun. Dito nakalagay yung sa akin. Shoutout sa team ko sa Aero City Bladers. Yeah. Siguro yung pinaka-favorite ko na lang. Napaprogram, ha? Ito yung pinaka-favorite ko, tapos pinakamahal ko din. Binubulong ko lang kasi baka marinig ako. So ito, yan, yung Hover Wyvern. Ayun, sabi ni Dance kanina, yun, exclusive lang siya sa Japan. So medyo mahal siya. Nakuha ko siya ng around 3.5, parang ganun. 3-5. Yan, ito yung parang Spirit Bay ko to. Kumbaga, pag sobrang crucial na, isusugal ko talaga to. Ganun siya. Ganun siya ka-special sa akin. Yan. Ikaw, Dance, yun sa'yo. Ikaw, Denzel. Yung The Game Changer. Ano yung The Game Changer para sa'yo? Tatlo rin? Tatlo? Oh, Kailangan ba talaga tatlo yung babe? O sa inyo lang yun? Kailangan tatlo. Sa isang match. Mag- Sa isang super round? Kumbaga sa isang match, tatlo yung best of 3, gano'n. Parang race to 4. Race to 4 points kayo. Kasi yung stadium, kung mapapakita natin. Stadium. Louie, Baka makakita ka ng stadium dyan, pre. I-present mo. Meron ako stadium here. Kunin ko na lang. Ayan, yun na lang. Yan. Or yung share screen kayo. Ang gana yung nilabas ni Louie, no? Oo. Hindi ba Pero yun yung ito, classic? Ito sa akin naman, ito yung Tingin Grandbuster siya. Uy, dahil sa background. Oo nga. Ito. Ganda na kasi ng Grandbuster. Ito yung parang Spirit Bay. Ito yung nagpa-champion sa akin. Kaya, Pag sinabing Spirit Bay, ito yung parang pang-final nyo. Ganun ito. hindi, parang Soulmate. Parang yun yung Beyblade talaga na gusto mo. O parang, Okay. yun talaga yung napapagana mo sa laban. Parang ganun. Parang alam mo paano gamitin. Parang nakukuha ko na ako. Ayan, yung stage. Ayan, oo. Okay. Okay, so bakit kailangan tatlo para sa ganyan? Kailangan tatlo. Kasi, yan, natin, pakita mo Ram. Kasi di ba, so ganito nag-i-start yung isang match. Minsan may mga tournaments na papacheck muna yung deck. Kasi bawal repeating parts eh. Tulad ng sinabi ni Ram, ito yung mga parts. Ito, yung beat. Lakihan mo nga wing yung ni Dance. Denzel. Ni The Game Change. Lakihan mo yung niya kung kaya para makita ng mga fans. Yan. Ang galing ng director natin. Ito yung beat. Kaya nagiging mahal yung hobby. Kasi kunwari itong beat na to. Hawak mo ang beat. Beat. Hawak mo ang beat. Ito literal, hawak mo ang beat. Mo ang gabi. Okay. Kaya nagiging mahal yung sinasabi ni Ram na nagiging mahal yung Yan yung hobby. pagbuo. Kasi itong beat na to, low rush, makukuha mo siya sa ibang Beyblade pa. Ibang toy. Tapos ito din, iba naman sa ibang, mo naman makukuha. 170 tawag dito. 1, kasi ito yung parang 1. Yung niya. Tapos ito yung blade. Lahat yan nag-fit o depende pa rin sa sizing talaga no. Kunyari may mabibili ka na hindi pala fit doon sa gusto mo. Merong ganun, pero mostly lahat Mostly nag-fit. fit. Tulad nito, pwede kong yung part na to, pwede ko ilipat sa kabila. Okay. Pero while in game, sabi mo kanina bawal ulitin. So bawal mo i-switch yun in game. Bawal mo siya i-switch. Okay. Kaya tatlo. Kaya tatlo. So, Tapos yung... kunyari natalo na yung isa mo. Papalitan mo ng isa. Yung next game. Pero yung sa kalaban, yun pa rin. Hindi. Papalitan siya. Kasi 'di ba 3 Beyblades? Oo. Left to right yung parang start ka muna sa left. So start, kung sino manalo, next naman. Okay. So, sino manalo, next naman. Okay. Pagka hindi pa tapos yung match, hindi pa nagpo-4, shuffle bay, dito na nangyayari para nag-strategize yung mga tao. Kasi may mga Beyblade na stamina, ganun na, stamina siya, kumbaga matagal lang siya umikot. Pero yung iba,
ito, yung iba, mga ano sila, attacker, tulad nito, attacker din. Okay. Ito, attacker. Lahat sa akin, attacker. So, dyan pumapasok yung Spirit Bay mo, ganun. So, kunwari, crucial. Crucial. Gagamitin ko na siya. Parang kunwari, yung kalaban ko, 3 na, tas ako, 1 point lang. 1 pa lang. So, Yung para, yun ang gagamitin ko para try ko na lang tapusin. Kung hindi manalo, di at least sinubukan. Parang gano'n. Gandang information. Parang medyo ano ako dun, no? O hindi lang pala siya hatak ka lang ng hatak, no? Parang may ano rin talaga. Kasi, siguro yun yung nakasanayan ko din nung bata ako is ano lang, maglaro ka lang. Pero ngayon, ganyan pala, ano ba, sa ganyang tournament, ganyan pala ang kalakaran, no? So, yung mga yung mga yung mga Beyblade mo na yan, ikaw sa'yo, Dens, lahat yan iba't ibang galing sa iba't ibang Beyblade. Binuo mo yan lahat. Ikaw mismo yung gumawa, ganun. Ano yung sa'yo, Ram? Kasi binili ko lang yung mga parts. Kunwari, bibili, meron kasing mga resellers, kunwari, binibenta na nila yung isang part lang. Yung bit lang. Ang bibili nila yung buo, tapos hiwa-hiwalay nila ibebenta. Ganun. Oo, ganun. Minsan may mga nag-scalpers din, kaya medyo tumataas yung presyo. Kasi ito kaming dalawa ni Nacho, meron din ako Hover 1. Pero sa akin, yung Hasbro version, parang sa US. US release siya. Yung sa kanya, sa Japan nata yan. Sa Japan. Yung exclusive lang. Exclusive lang sa Japan yan. As in, mahirap pa yan makuha dahil parang, parang loto, parang bubunot ka. Gacha. Ticketing system siya. Ticketing system siya. Parang hindi mo malalaman na yun yung makukuha mo. Meron pang isang version na ganyan, kung mapapakita natin. Swerte naman ni Ram pala. Saan galing yan, Ram? Sa Japan. Yung isang variant, yung sinasabi ni Dens, purple siya na coated. Mas mahal yun. Siguro, parang nasa 7K yata yung price nung coated. Ako, doon ako sa non-coated kasi parang medyo masakit sa kalooban ko kapag coated tapos pambabaragan mo. Tama. Pero meron kayong mga Beyblade na hindi nyo nilalaban? Parang collection lang. Para lang papogi lang. Ay, hindi. Wala. Lahat kasi ginagamit. Lahat nilalaban mo. Isang sako yan, pre, Dami yan, Utang ina. Akin kasi kalat-kalat. Yung iba meron pang mga bag yan eh. May mga pa sila, yung attache case, ito. Ito yung sinasabi ko, yung Phoenix Wing. Ang ganda ng kulay niya, Ganda, Pero yung napanalo na ko, black na ganito. Color black. Parang mas maganda yan. Black tapos may gold, ganun. Yung ganyan gitna rin. Ganda tingnan. Maganda nga. Bigat nito. Parang 38 grams ata. Kasi ito, marami pa ako dito. Ito, kakabili ko lang. Kakabili lang. Pero di ko ginagamit. Pangit kasi yun eh. Binili mo lang para lang dagdag collection, gano'n. Hindi, binili ko kasi yung part. Okay. Kasi may mga Beyblade na pangit yung blade nila. Tapos, pero yung ibang parts maganda. Si Ram kumuha ng toolbox. Ayaw kumuha, Sa kanya, tiga mo, ang dami. Yan si Ram, minsan ang daming dala niyan. Sa akin, isang bag dala niya. Hindi ko lang kung makikita siya, but sa kanya, ganyan nga. Sa akin, bag lang. Toolbox. So dinidiskartehan mo na ikaw bumuo ng mga Beyblade sa pangangailangan mo for tournament. Same din ako with Dens. Ito yung pinakauna ko talagang favorite. Yan, yung Red Phoenix Wing talaga. Tapos, siguro isa din sa mga OG na favorites ko. Ito, para siyang Xiaolong Bao. Nightmail yung tawag sa kanya. Defense. Yun siya. Para siyang dumplings. Ganun yung style ng blade niya. Yeah. Ang galing, no? Madaming gimmick, to be honest.
pagdating sa sa blades, may mga talaga, may mga uncommon yung shape niya, katulad ng favorite ni Dens, yung Drunbuster. Pa-triangle siya. Hindi siya totally bilog na bilog. Bilog. Oo. May certain impact din sa game yung mga ganong klase ng technicality. Okay, no? Galing, ha? Oo, ngayon parang Kung kunyari mag-uumpisa kami ni Jaring mag-Beyblade, magkano sa tingin nyo ang for beginners. advice? So, magkano ang mailalabas namin for beginners? Ako siguro, wala pa mo. Bigyan lang. Siguro 3,000 pwede na. Pasok mo yun. Maganda na yun. Kasi May chance nang mag-champion, ganun. may chance na. May chance na. May chance. Pero customize yun, hindi yun isang Beyblade lang. Yung 3K na yun, customize yun. Bibigay ako ng example na pwedeng bilhin. Bibili ng UX-15, tatlong Beyblade din siya. Yung kasama niya sa UX-15. Yung sinabi mo kanina, UX-15. Ito, sharp scale. Sharp Tapos magaganda yung ratchet niya, maganda yung beat. Tapos, siguro bibili kayo lang Wizard Rod. Tawag mong beat. Ito, sharp scale. Bili kayo ng Wizard Rod, siguro Wizard Rod 600 makabili kayo. Or minsan pagka may mga reseller na magbibenta niyan 500 pesos, 400 pesos, whole day na. Tutusin, affordable din pala no? Kung sakali. Oo, kaya din. Pero yun nga, tama, tingin ko I agree din sa sinabi ni Ram kanina na kung ito yung magiging hobby mo is you have to prepare din talaga. Prepare money rin talaga. Tsaka kung gusto mo rin naman kasi talaga. Di ba kasi may iba na nag-uumpisa ng ganyang hobby. Tapos try lang. Pero binibitawan din agad. Pero syempre may iba na talaga. Gusto nila yung ginagawa nila. Masaya sila sa ginagawa nila. Tsaka yung iba rin siguro yung mga competitive din talaga in nature. Di ba? Parang once na matalo, hindi ito sapat. Kailangan ko talaga kailangan ko mag-modify ng kailangan ko palitan ng beat. Oo. May mga ganun talaga sa mga tournament. Minsan niya, minsan talagang magre-reklamo pa siya. Talaga? Talaga? Oo. May mga ganun talaga na mostly, magugulat ka nga, mga sino yan? na mga bata. Hindi ko pwede magbitaw ng mga pangalan dito. Parang i-name drop. Siguro ikwento mo na lang kung ano. Kasi parang for me, no? Kasi siguro, casual yan kami, casual. Kasi for me, syempre, makikita mo naman parang hindi siya ganun ka-subjective para malaman kung sino ang panalo at talo, di ba? Kung sino naman ang huling umiikot. Parang ganun eh. Tama ba? Meron din kasing, di ba, tatlo yung parts. Minsan kasi pag nagbanggaan, matatanggal yung parts eh. Pag nabasag kasi siya, parang burst finish tawag doon. Parang 2 points siya. Yung spin finish, kunwari, naglabanan na kayo, tapos naunang minto yung isa, kung sino yung umiikot, 1 point sa kanya. Pero yung nabasag, nagkalas-kalas. Nabasag, 2 points. Yung mga nagsusunod. Tapos meron, dun sa stage, meron 2 butas sa gilid. Yan, papakita ni Ram. Turo mo, Ram, yung 2 butas. Sa kabila. Ayan, tama yan ba? Tama. Yun nga. Yan. Kunwari, umiikot. Pag nagbanggaan, tumalsik dyan yung kalaban mo, 2 points sa'yo. Ano yung kanto? Parang lalabas ng parang stage. butas siya. Parang butas. Yan. Pag pumasok dyan yung Beyblade, yung kalaban mo, talo. Ano na siya? 2 points na agad sa'yo. Or kung ikaw pumasok dyan, 2 points sa kalaban. Meron naman, same lang din sa kabilang side. May ganun ding side. May ganun din, may kanto rin. May ganun din. 2 points din siya. Galing, no? Nagsahin ka daw, Denzel. Buong ka. Sakin ka pagtapos sa Denzel. Tapos yung merong gitna, which is the biggest na butas, yan 3 points siya. Talaga? 3 points pag napasok mo dyan. So, minsan, makikita mo sa mga bladers, lalaban sila, di ba? First Beyblade pa lang, papasok doon yung agad dyan. Magugulat kayo yung mga mukha nila, mapapailing, matatawa ka minsan eh. Meron parang lumalabas ng stage. Tumatalsik talaga. Oo, meron. Meron pa nga nasusugatan, na tatamaan sa mukha. Meron na basagan ng cellphone. Kasi
kasi 'di ba nagja-judge? Meron kasing nag-judge. Okay. Ayun kay Nacho, ayun kay Ram. Shoutout sa Kasi- Honor. Kala ko matibay kayo. Joke lang. Yeah. Matibay naman sila, malakas lang yung Beyblade. As parang isipin mo na merong mga humihila na 16,000 RPM yung Yung ikot. per minute. Yung ikot ng Beyblade, ibig sabihin sobrang lakas. Oo. Rotation Minsan magbabanggaan, tatalsik sa tao, tatalsik sa mukha, Oo, minsan sakit sa yun. kamay. Kasi meron judge Bawat match, meron judge. Which is, kunwari, yan si Ram, nag-judge din siya, ako nag-judge. May camera kayong gamit. Kasi may mga rules. Para i-replay nyo, ganun. Kung sakali mang Oo. may dapat. May mga rules. May i-replay nyo, kumbaga, i-replay nyo kung, let's say, may violation si player. Oo. Tumama yung Beyblade, yung kamay niya, or yung launcher niya sa shroud. Oo. Which is yung sa taas, kasi parang may takip siya. Parang cover sa... Bawal tumama yung kamay mo doon. Or kaya, di ba, later's ready, 3, 2, 1, go shoot. Minsan, bawal late launch, bawal din Bawal early. yung Pag nasa go pa lang, minsan yung iba humihila na. So early launch, warning 1 siya. Warning, may mga ganun. Meron Ilang din warning? kumbaga. 2 warning, Pag nakatatlo ka na, point na doon sa kalaban. dalawang Dalawang warning, point na sa kalaban. 1 point sa kalaban. Okay. Tapos, meron Kaya din pag- rules na, kunwari, di ba, pag-launch, kailangan bumagsak muna sila sa stadium bago sila magbanggaan. May mga ganun hindi pa pwedeng... Hindi pwedeng... sa ere magbanggaan, bawal. Parang ang tawag doon aerial. Sinong may Parang violation pag ganun? Wala, relaunch lang. Ulit, okay. Ulit lang. So, dapat bagsak muna, at saka magbanggaan. Paano Maraming pag rules. kunwari sa aerial pa lang, bang, may nasirang Beyblade na kagad? Wala, relaunch pa rin. Para relaunch pa din yan. Relaunch pa rin. Okay. Dami Makes sense. na. May libro kayong ganyan o talagang Manual. memorya lang? Si, Like, may Merong website. merong nilalabas si Takara Tomy na rules. So currently ngayon nasa 12th edition kami. So dun sa rules na yon, dun nakasaad lahat ng ng rulings ni Beyblade. Yun yung sinusunod na guide ng mga judge. So parang siya yung governing body Oo. ng Beyblade siguro. So for example, parang sa basketball, FIBA, yung sundan yung FIBA rules sa amateur, siguro ganun yun. Sa anime, parang mga student council. Mga Ayan. Tama. Student council. Oo. Ganun sila. galing. So before kayo pumasok siguro sa sa mga tournament, may mga may gumagawa ba kayo ng mga preparations para sa Beyblade ninyo? So for example, siguro si kay Ram muna, no. So Ram, before mag-start yung isang tournament, ano yung mga preparations na kino-consider mo para siguro para mag-champion sa specific na certain tournament? Sa akin sinisimulan ko yung umaga ko ng may physical activity. Nagja-jogging ako. Usually ako, panggabi kasi work ko eh. So after ng work ko, ginagawa ko yung pagdating ko sa bahay ng around 6, yan, tatakbo na ako yan. Tapos magbabawi na ako ng tulog niyan. Yung pala yun? Alin, quiz? Kaya pala minsan nakikita kita, nagja-jogging si Ram mo. Kasi taga sa amin to si Ram eh. Minsan Oo. nakikita ko sa pag-out ko. Yung pala yan. Tapos pagkagising ko sa hapon nun, like, example, kahapon wala akong preparation, so kasalanan ko din kaya pangit performance ko. But ayun, pag nagising ako ng hapon, sabihin natin yung tournament starts at 4, gising ako ng mga around 1 or 2, meron akong ritual na 100 launches before ako umalis ng bahay. So ayun, nilalaunch ko lang yung Beyblade ko sa stadium hanggang sa maging 100 yung count ko ng paglo-launch. Galing. Ano yun? Parang warm up. Oo, Di mo bigla kumbaga sa yung- gym. Nagpo-pull ka lang. Warm up. Puro pull ka lang sa gym. Oo. Wala kang push. Actually maganda yun kasi kanina na-explain nila yung Beyblade mismo. Pero ano rin pala physically dapat condition ka din. Hindi ka basta siguro pumunta ron na hindi ka condition kasi siguro
sa isang tournament, nakakailang, ano ba tawag dun? Hatak Gaano ba? katagal? Oo. Yeah. Nakakailang hatak kayo sa tingin nyo sa isang tournament? Average. Minsan depende sa tournament kasi meron Pag na-eliminate ka agad no? Oo, meron 5 rounds lang, may 6 rounds na Swiss, tas bago mag-playoffs. Siguro, Yung ano Ilan na lang, na yung lang duration nyo dun sa event. Gaano kayo katagal nag-i-stay dun? depende rin yun sa TO, Depende rin. sa tournament organizer. Minsan, may mga TO, abutin ng madaling araw. Ay, grabe. Grabe. Nakapagod Salary, din. 6 start or 8, magtatapos 1 a.m. May mga ganun eh. Meron ding TO, organized, tuloy-tuloy. Ako, hindi naman sa parang binibuild up ko yung Ram can attest to this. Sa tournament namin sa Tambay Hatak, isa kami sa mga organized, pinakamabilis matapos. 100 na kalahok, minsan matatapos 3 hours lang. Oh. 2 hours, 3 hours, ganun. Siguro max na 3 hours, 30 minutes, ganun. Depende minsan kasi may mga matches tulad kahapon, di ba Ram? Yung Swiss King Battle, si Joshko. Oo. Si Joshko, siya yung representative ng Number 1 blader. Number 1 blader. Naglaro siya kahapon sa tournament namin. Sa Las Piñas. Merong battle doon, Swiss King. Kasi parang round 6 na, parehas silang walang talo. Wala pa silang natalo. Si JA, si Ja, isa rin sa mga pinakamalakas. Parang sa history ata, siya yung pinakamalakas na hatak, no? 18,000 RPM ba yun? 18K? Oo, malakas So, yun. may impact rin Sobrang talaga lakas. yung May impact rin talaga yung paghatak. Sobrang lakas. Lakas sumata kasi doon. Tapos yun, yung laban nila, it lasted siguro mga 15 minutes. Sa dami ng, kasi syempre yung kalaban mo, number 1 blader. Gusto mo talaga siya matalo. Parang, Ganon, sa 15 minutes. Paano siya tumatagal ng ganon? Matagal lang yung ikot ng Beyblade nila, ganon? hindi, minsan kasi yung launch tech nila, kunwari, pasalubong sila. Laging nag-aerial. Parang laging nag-launch. Ulit hindi ba Kasi parang may fault pasalubong din sila may fault din yung blader mismo? Pag ganun. Hindi eh. Kasi ang merong kasabihan dito sa Beyblade na pag parehas kayo ng playstyle, pasalubong or pass knife, kung sino unang mag-adjust, siya yung talo. So talagang kung parehas silang ganun, walang mag-a-adjust. Walang mag-a-adjust kasi Pag nag-adjust, possible na bababa yung chance na manalo. madalas talaga na kung sino talaga nag-a-adjust, sino yung nag-iiba. Kasi hindi yun yung laro nila, iba yun nila eh. Biglang dun sila matatalo kasi Hindi kumbaga yung parang playstyle nila. hindi yung playstyle gusto mo eh. Tapos, yun, ang tagal na match nila kasi meron kaming tinatawag na parang magko-contest. Iko-contest nila yung call ni Judge. Kunwari, sinabi, aerial to. Tapos sasabihin ni isang Later, later like one. Ay, hindi aerial yan. Good yan. Papacheck mo ngayon sa ibang judge. So, voting siya. Doon sa Tambay Hatak, ang namin, wala kaming head judge. Yung ibang tournament may mga head judge. Diba? Sa amin, voting. Kunwari, Sino yung marami? majority. Para sa akin, good. Okay, isang good. Okay, para sa akin, aerial. O isang one good, one aerial. Kung kunwari, natapos na lahat, tinanong na lahat, tapos majority, Ayaw pa rin. aerial Wala talaga. magagawa. Wala na magagawa. Wala na magagawa yun si player. Kasi, yan eh, meron kasing mga ibang players nagiging malicious yung contest nila. Dahil kunwari, gusto May nilang... iwasan siguro yun. Kasi kunwari, sinabi good, tapos, ay, contest ako. Sa amin kasi rules namin, parang NBA, parang in-incorporate namin yung NBA dun sa Tambay Hatak. Sa tournament namin, incorporate namin sa NBA na yung one review ka lang. May isang challenge, ganon. May challenge ka na isa. Pero pwede mo lang yung gamitin yung pagka-launch nyo. Hindi mo siya pwede gamitin na naglalabanan na tapos saka ka magko-contest. Gagamitin mo lang siya na, di ba, 3, 2, 1, go shoot. Meron kang 3 seconds after pagkalapag, 1, 2, 3 seconds para mag-contest. So let's say, feeling mo aerial.
feeling mo nagkatamaan baby nyo, pero sabi ng judge ko, Kailangan sabihin, immediate. contest. Kailangan immediate. Immediate na ano, para kasi meron kasi mga tao, magko-contest I-check sila pa nila dahil natalo na eh. Natalo na sila. Oo. Oo. Oy, contest ako kasi ganito. Tama. So yun, ang rule namin dyan, parang NBA, pag tama contest mo, meron ka pang isa. Pero pagka mali, wala ka ng contest the whole match. Parang ganun. So may ibang mga group or tournament na hindi walang ganon. Oo, may iba na normal. So sa inyo bago mangyari yung mga event na ganyan, may discussion kayong nagagawa. Yes, meron kaming mga bago mag-start, hard start kasi talaga namin 4 PM every Saturday. Bago kami mag-start, gagawin namin na pag-uusapan natin, ganito yung rule. Oh. Parang ipapaalala lang. Mostly naman kasi hindi naman nag-change yung mga rules eh. Matagal bago mag-change. Pero kami minsan naglalagay kami ng house rules lang, doon lang sa tournament namin. Tama naman, tama. Sa liga nyo. Tapos, yun. Si Ram, anong maano nyo? Hindi ko alam po. May mga pustahan din dyan, like open betting kayo Betting, or hindi kayo ganun, hindi kayo fan ng ganun. Actually, forbid ko yun eh. Ayoko yun to be honest, kasi nasisira yung integrity mo sa game. Mm. But di kasi natin alam yung story ng ibang tao. Di ko masabing di siya part, but we never know. We never Nangyayari. know eh. Pero nangyayari. Nangyayari yun, may mga ganong scenarios. Like for me lang like sobrang kasi niya eh, sobrang nakakasira niya ng integrity. Ako never ako nag-participate sa Sa betting. gambling talaga when it comes to paglalaro. Doon sa event nyo, may mga audience lang. Merong mga, yung hinanonood lang talaga. May mga, Punood lang, ganun. mga ganun, oh. Meron din. Ah, Meron okay. din. Kahapon nga may mga Indiano eh, no? Nando ka pa ba, Ram? No. Nandun ako, mga Indiano. Nung finals, may mga Indian na nanonood. Nanonood. Sabi ko, interesado talaga sila, binibidyoan pa nila. Basta ang dami din, minsan, kasi kami sa mall kami, sa SM Center Las Piñas. Eh. So minsan may mga tao sa labas, nanonood din sila. Minsan tinatanong kami, ano yan, trompo? Sabi ko, kaya nagaganon sila. Boomer, ha? Kaya sabi ko, oo, pero bakal. So possible nga talaga na may mga nagpupusta. Pero feeling ko kasi pag na-incorporate sa yung pustahan, yun na yung downfall ng isang... Ng Beyblade. Oo, tama naman. Kasi magkakaroon na talaga ng integrity issues, lalo na kung alam nila may pustahan. Pwede nilang... Doon na... Pwede silang pumusta against sa kanila eh. Tapos papatalo sila eh. Oo, Oo, tama. ganun nga. Yun ang magiging problema dun. Like, for example, kunwari si Boss Pat, kunwari let's say for example, isa ka sa pinakamagaling. So, syempre, yung odds mo is na manalo is mataas. Oo. So, mangyayari, pupusta ng malaki sa'yo, then turns on, pwede ka magpatalo. Di ba? Yung, Pwede ka sulsulan. Oh, patalo ka, bibigyan kita patalo ng ka para pupusta kami ron sa kabila, magpatalo ka, ganun. Tama. Maatong ang tayo niyan. Pag ganyan. Yun. Typical yan, lalo na sa pati sa ibang sports din, tulad ng basketball, yan. Oo, tama Yan, naman. yung mga gambling na yan. Kaya So, ito, tanong ko naman sa inyo, meron ba kayong memorable na game? Ito si Dens, nakita ko, nakalaro nito si Ren Sabando eh. Can you tell us more sa experience mo? Ano bang nangyari? Kasi nagulat ako si Ren Sabando, nakalaban ni Denzel. Si Ren Sabando, sobrang bait na tao, wala akong masabi dun. Sabi kasi, naging syempre spotlight, game changer, sinigaw, tapos si Ren Sabando pala yung kalaban ko. Hindi naglaban kami. Anong IGN ni Ren Sabando? Yun mismo. Oo. Ren Sabando. Ren Sabando lang talaga. Boring. Hindi na pinag-isipan. Hindi na niya pinag-isipan eh. Naglaban kami. First bay pa lang, na ko siya, na pocket finish ko siya, tidrasto ko siya. Nagano ako yung LeBron James na the silencer. Ganun ko siya. Tapos sabi, nandun. Hindi, tapos
nandun sila, yung mga ano ng Team Payaman, nandun si Kuya Bok, tsaka si Kuya Yoy. Parang nag-ano sila. Ewan ko, bibili ko naalala si Kuya Bok nandun. Pero si Kuya Yoy, hindi ko sure kung nandun. Tapos biglang, tinatanong pa ako, ano masasabi mo? Ano masasabi mo kay Reds? Every time mananalo ako. Tapos next bay naman, yung Phoenix Wing gamit ko. Phoenix Wing. Na extreme finish niya ako. Nasira yung Beyblade mo, ganun. Hindi, dun sa gitna. Okay. Yung sa gitna, na malaking butas. Di 3 points siya. Sabi nung judge, aerial. So relaunch, so wala pa siyang point. So 2-0 pa rin. Tapos nung ako na, relaunch ulit, bang, biglang na-extreme ulit ako. Tapos sabi niya sa akin, wala, di na talaga mabago na tagana, talo ka talaga. Ginanon niya ako. Non-verbatim yun pero ginanon niya ako, tinatawa ako. Sa third bay naman, doon, talo niya ako. Tapos parang, bait siya. Goods talaga siya. Kasi after nun, nakasama pa namin siya kumain. Taga QC. Layo Galing pa siya ng QC. Dumayo siya ng LP. Grabe. Tapos ang ginawa namin doon, parang in-invite nyo or dumayo? Parang nakakausap niya si Matayos kasi na gusto niya mag-Beyblade. Tapos parang ginawa namin, onti lang yung maglalaro. Parang onti lang yung slots na binigay namin para hindi siya matagal. Baka makrowded siya o baka siya ng tao. Ganun. So, sobrang humble niya na tao. Nakausap pa namin siya sa personal life. Kaya parang okay din. Ikaw, Ram, ano yung yung memorable na na game mo so far sa almost 20 years mo na paglalaro? Siguro for me nung February, muntik na ako mag-champion. Like all 5 kami nung kalaban ko. Kaso mas nauna mag-burst yung Beyblade ko. Tapos napacket ko siya. So, yun yung pinaka-memorable ko as of the moment. Tsaka pag nakakalaro ko yung idol ko si Brios, yun. Para kasi yung playstyle ko kasi, parang si Brios kasi siya. Basta sikat siya na content creator. Tapos nagtuturo siya through his contents. So yung pag nakakalaban ko yung parang idol ko, yung parang masayang moment yun sobrang sayang moment niya kasi doon mo masusukat kung yung natutunan mo sa kanya gumagana, ganun. Or kung ikaw mismo kung nag-improve ka talaga. So yun. Ano yung iba yung inaano mo kayo na Denzel, yung pang-practice? Parang may may ka talaga? May ganyan? Ay, ito mo. Ano yun? Di ba? Launcher. Kasi pinabutan kong yung... Natatanggal oo. Meron din ganun. Meron kang ganun, Ram. Pero yan na ngayon yung uso. Yan na ngayon yung ginagamit. Hindi. Sa playstyle ko kasi, ito, okay. Pero meron pa rin gumagamit nung... ito. Yung ganyan. Ito yung ayan, yun yung nalalaro ko dati. Oo. Ito yung original. Pero yung Ripcord dati, meron taktik. Ganyan kahaba. Yung mahaba Pero ito, maiksi lang siya. Ganito lang. Oo, yung dati yung pagkaganon ko tumatama sa kapatid ko. Masisiko mo. Oo. Ay, meron... Yung board, tumatama sa sa mukha, ganun. Nakaka-injury din talaga yung Beyblade X kasi minsan may mga tao hindi maingat. Minsan kasi may mga players lakas mag-launch Ang lakas talaga ng hila. Minsan dadaan sa gilid. Siyempre hindi na nila mapapansin matatamaan sa mukha, ng kamay. Meron bata one time parang siguro 6 years old pa lang. Tapos yung naglo-launch ang laking tao. Pagkahilang gano'n, minsan, ang technique kasi sa string launcher, hawakan mo lang dito, tapos hihilahin mo na malakas. Pero, malakas is mabilis. Tapos bitaw agad. Bibitaw. Pagka ganun, tinamaan sa mukha yung bata, iyak. Talagang nakakaano din. Medyo dangerous. Medyo dangerous talaga tong Beyblade X. Kasi minsan tumatalsik talaga sa mukha ng judge. Sa kamay. Ako marami na ako naging sugat dito sa sa paglalaro. Minsan
minsan kasi magla-launch kayo ng kalaban mo, magkakabungguan yung kamay nyo. May ganun pa? O kaya minsan kasi may nagla-launch, parang ganito siya mag-launch. Oh. Parang inaangat niya, parang gumaganon. Minsan, yung Beyblade, ang lakas ng ikot nun. Let's say, 14K RPM or 12K RPM. Ang bilis na ikot, tatama sa kamay mo, bakal. Talagang minsan, may kita mo na bala. Yung buto mo. May kita mo na buto mo. Ay, Diyos ko. Grabe. Minsan ako, nung last tour na namin, yung kuko ko nabasag. Tinamaan ng Beyblade. Delikado rin pala talaga. Delikado rin pala. Sa how supportive yung mga loved ones nyo dyan sa, kasi knowing na kahit papaano may certain price range, may mga medyo magastos, gaano ka supportive yung mga loved ones natin dyan sa hobby na yan? Merong bang at some point nagkaroon ba sila ng hesitation? May mga nasabihan kayo. May mga nabanggit ba sila sa inyo, and paano yung in-address? Passion ko to. Ganun. Sige, ako muna. Sa akin naman, supportive naman. Minsan, sumali nga rin siya ng tournament. Talaga? Yung partner ko ngayon, yung asawa. Nag-ano siya. Yun. Sumali siya sa tournament. Tsaka as long as di naman siya nakakapag parang sa financials namin, kung kaya naman. Wala namang problema. Wala namang problema dun. Kasi syempre, ika nga, di ba, sabi nga ni Jari kanina, parang pag tumigil ka ng paglalaro, tatanda ka na mabilis. Tsaka parang yun kumbaga, yun lang yung hobby mo eh. Okay na magkaroon ka ng hobby na nagiging masaya ka. Basta as long, alam mo naman yung mga loved ones natin. As long as masaya tayo. Sabi nga nila, okay na ang humatak kesa bumatak. Oo. Tama. Actually, Tama. Kasi syempre, sabihin ng iba na na naglalaro ka ng ganyan. Yung iba, tangin ng hobby nila, magdroga di ba? Oo, okay na humatak kesa magbatak. Oo. Bola muna bago droga. Actually, sobrang ganda talaga ng hobby na to. Ang problema, rabbit hole talaga siya. Pag sinimulan mo, pag na-addict ka, Medyo patay. technical nga no? Nakakatuwa Oo yung nga. technicalities ng Ngayon ko na-realize nga, nung i-explain nila is medyo technical. Hindi lang siya basta-basta laro lang. Siguro hindi lang sa Beyblade yan, pati sa ibang mga, yun nga yung sa Tamiya, may mga, nasubukan kong dumayo rin eh. Nasubukan kong dumayo rin, manood din. Muntikan na ako mapabili mag-start sa Tamiya. Pero Tamiya may technicalities din. oo nga meron din eh. Before matches, before mag-racing, tinitignan nila yung kung kung sobrang baba ba, balance sumasayang ba, ba. tama. May mga ganun May kung mga tama ganun, ba yung bigat. may weight din sila eh. May mga ganun. Pagka lumampas, automatic disqualified ka. Mm. Parang ganun eh. Parang, ko lang naman yun parang naririnig ko lang naman, pero hindi ko sure kung yun talaga yung technicalities nila or tools. Ang hirap dun kasi lalo na pag sobrang bilis, parang hindi mo ma-enjoy yung racing. Ako lang naman parang, yun lang yung naging sa akin na parang hindi para sa akin to. Kasi nung umpisa natutuwa ako na okay, sineset up nila. Sabi ko, ang angas naman sineset up yung mga Tamiya. Pero nung racing na, ang bilis nila eh. So hindi ko ma-appreciate yung Tamiya. Ang bilis nila umikot-ikot sa racetrack eh. So yun lang naman. Pero parang kung ano yung expense feeling ko sa mga ganyang hobbies, it all falls on kumbaga kung responsible ka talaga, di ba? Ganun. So huwag ka lang talaga syembreng pabaya sa sarili mong bills, sa family, ganyan. Wala naman sigurong ganun ngayon. Gamit. Wala naman sigurong ganun ngayon. Ikaw, Ram, kamusta ang supportiveness? Sa akin naman, naregaluhan ako. Binilan ako ng Beyblade eh. Oo. Parang siguro ang katiran, okay na yung maganyan ka kaysa mambabae ka. Ganyan. Tsaka nagpapaalam. Kailangan lang magpaalam ka lang talaga. Sabi ka Papayagan ka naman basta nagpapaalam ka. Ginawa ko din yan, dito malab eh.
Sa Kabaksi pupunta. Hindi naman kasi yata Beyblade yung pupunta. Hindi, meron din kasi nangyayari sa Beyblade. Meron kasi isang beses, isang community. May magjowa doon. Tapos may lang, nakita namin nag-aaway na sila sa... Ay, oo. Parang nagpaparinigan. Yun pala, yung babae, parang umano sa ibang blader, parang nakikipag-entertain yung babae. Oo. Kumbaga, hindi mo rin talaga may iwasan. Nasa tao na rin kasi yun eh. Nakipag-zoom sa ibang lalaki. Nakipag-Beybladean. Nakipagsalpukan sa iba. Iba yung nag-go-shoot. Iba yung nag-go-shoot. Magaling humatak yung isang lalaki. Oo. Literal magaling. hatak nga. Pati babae nahatak. Oo. So, ito. Siguro before we wrap up, kasi more than 1 hour na din. Ano yung thoughts nyo dun naman sa mga tao na nagsasabi na pambata lang ang Beyblade or kahit anong laruan in general na sabi nila na hindi naman worth the money ang pag-Beyblade? Ano yung thoughts nyo dun personally? So let's start kay Dens, kay Change. Siguro dagdag ko rin kung na-experience na ba yun. Oh, yeah. Person, nag-experience ko talaga yun. Na-experience ko talaga siya. Kasi may nag-basketball kami ng mga kawork to. Tapos may isang, doon, parang may isa akong kawork. Parang nagkikwentuhan na kami. Kasi tapos na yung laro eh. Nagkwentuhan kami. Biglang sabi niya, biglang na-share ko, nag-Beyblade tournament kasi ako pag weekend. Kasi parang nagyaya pa siya ng pag Sabado. Saturday yung tambay hatak namin. Yung tournament namin. Parang sabi niya, pa-30 ka na, Beyblade ka pa rin. Parang ginanon niya ako. Hindi niya alam kung saan ako nakarating dahil sa pag-Beyblade ko. Isipin mo, binigyan ako ng TT Racing ng gaming chair, ng for free, Connections, no? Parang nakabuo ng mga ganyan connections. Tapos hindi niya alam, naglalaro ko para bayaran. Talaga? Binabayaran ako. So, professional ka, ganun? Hindi naman. Binabayaran? Sa tambay hata kasi. Guess natin siya ngayon. Yung Oo nga. Ayun. mo. Professional. Sa tambay hata kasi, yung mga judges binabayaran per nag-judge. 695 o let's say 700 na. 700 para mag-judge. Para mag-judge, parang binabayaran ka minimum. Lampas minimum pa. Oo nga. Lampas minimum, binabayaran ka for ilang oras na work, 3 hours work. Tapos libre ka pa laro. So may chance ka pa mag-champion. Yung mga champion sa amin, may 2,000 cash. Oo. Tapos meron pang Beyblade na kasama. Kung nag-champion ka, di 3K na, let's say, lahat 4,000 siguro na panalunan mo kasama na yung Beyblade. Kasi yung prizes namin ngayon, yung BX48, may isang part doon yung Elevate. Yung color, teal, di ba, Ram? Na Elevate. Yung sa Shark Scale. Sa Shark Edge. Isang part lang yun, 1,300. Di, tsaka feeling ko, regardless ng price, regardless kung may premium or wala, may makukuha ka. Masaya ka eh, di ba? Oo, yun masaya. Yun yung importante. Hindi masyado kasi siyang seryosong tao. Akala niya siguro, parang lahat ng bagay, kailangan lock in ka palagi. Yung parang, alam mo yun, yung parang you need to grow up. Parang ganun. Sabi ko, sa isip ko, hindi ko na lang siya, parang hindi ko na lang siya sinagot-sagot. Kasi, pag ignorance is bliss eh. Hindi niya alam yung hindi niya alam yung Beyblade. Yung Beyblade, yung saya. Oo, kasi isipin mo may mga kaibigan ka na may mga kilala kang tao. Yan si Ram, sabi. Oo, si Red Sabanto nakilala ko. Oh. Yung Team Payaman nakasama ko dahil sa Panoorin niya ka mo yung ipapanood mo sa kanya yung Inside the Manosphere ni Louis Theroux sa Netflix. Panoorin niya. Maganda. Oh. About toxic masculinity. Nakita mo ba yung Nakita mo ba, Jari, yung nag 3x3 kami dun sa SM? Kasi
parang ginawa kaming exhibition team. Dahil lang sa pagbe-Beyblade namin, Ginawa meron exhibition team. exhibition team sa SM. Parang kalaban. Nandun sila, sino yun sa probinsyano, yung mobile bus na Ako matangkad? Martin. Hindi. Yung Beyblade yung matangkad. Yung matangkad. Si Makmak. Si Mac. Si Kandaya. Ako sigaw ako. Isipin mo, yung mga ganun, nakakalaro ko mga content creators. Basta ang dami ko nang naranasan na hindi ko Pambabash, in-expect. ganun. Pero ang dami ko narating dahil sa pagbe-Beyblade ko. Parang TT Racing, binigyan ako ng TT Racing chair ng gaming chair worth 21,000, libre lang. Grabe, no? Yun ang maganda. Tapos, ang dami ko na-experience na. Wala. Asan ako dyan? Yung audience. Ang dami kong na-experience na maganda dahil sa pagbe-Beyblade. Bukod sa, hindi nila alam yun eh. Pero, okay lang din kung ganun sila. Hindi Tsaka naman the nila joy alam it eh. brings. Oo. Dapat Pero minsan stress eh. The stress Kasi- it brings din eh. May mga ganung happy stress eh. Kumbaga parang kahit stress ka, Oo, totoo nga. enjoy mo yung ginagawa mo. Kumbaga, Yung stress Kasi na sinasabi ko, yung si Ram, tanong mo yan, pag nakita niya yung standing niya 0-6, patay. Stress yun, talaga. yun lang. Oh, Pero tsaka, ikaw, Ram, may mga ganun ka bang na-experience? Madami, sobra. Lalo na sa mga Worst thing that happened? yung iba, parang sinasabi nila na, bukod sa pambata lang yan. Parang, ano mo mapapala mo dyan, gano'n. So ako parang, sinasabi ko na lang na, iba kasi yung, iba yung enjoyment ko sa laro eh. Mas pipiliin ko na lang maglaro kaysa makasama kita. May ginanon akong ka-work ko. Nag-resign na yun eh. Ganun Talagang ginanon ko siya, sabi ko, mas pipiliin ko na lang na maglaro ko kaysa makasama kita, pre. Ginanon ko na lang. magandang rebat yun. Oo. Batoy mo ng Beyblade sa mukha. Ganun. Oo, putang ina. Parang yung mga ganun, tingin ko sila yung mga klase ng tao na bahay, kakain, matutulog, gigising, magtatrabaho, Mag-SM. Mag-iikot Oo. sa every Oo. weekend pero walang bibilin. o pag weekend, Kakain magsashabu, sa- ganun. Kakain sa fast food o kaya sa Anli Samgyup. Oo. Yan. Masaya na sila doon. Tapos Oo. i-story pa nila. Oh. O kaya pwede mo rin sabihin na na wala ka lang pambili ganito eh. Yan. Wala, putang ina, di ba? Oo. Minsan kasi Laki din ganun na gastos. inggit yun eh. Tingin ko nagsisimula rin sa inggit yun, na parang, Parang insecure, siyempre, insecure yun. oh, Insecure. malungkot sila, di ba? Malungkot sila, tapos Wala silang parang pinagkakabalan sa buhay. wala silang pinagkakatuwaan, tapos Something interesting in their life. tapos makikita nila, ba't ba sila may ligaya sa ganyan? Without them even trying those kind of stuff. Di ba? So, parang maliliit yung utak ng mga mga Panay-lo lang sila. Ay, lo lang, oo. Lo. O, kasi karamihan, baka wala pang asawa yung mga yun. Yun na naman. Oo. Panoorin nga nila yun, yung Inside the Manosphere ni Louis Theroux sa Netflix. Maganda yun. Panoorin yun. Maganda. Mamaya panoorin. Panoorin yun. Maganda yun. Nakakatawa. Okay. Add ko lang pala, pag gustuhan nyo maglaro, sabihan nyo lang ako. Ayun, naman. gusto ko sana ring Kahit manood parang, the feels lang ba? The feels. Oo, gusto ko rin Practice sana. muna tayo, Kuya Jari. Practice tayo. Ayan. Kaso kasi wala pa akong Beyblade. Pag nagkaroon ako ng Okay, diba ng- trupo muna? May pako. Ganun, oo. Ilan Kawawa talaga yung plastic na stadium. butas talaga. Ayun, oo. Kaya ko pa dito yun. Kaya ko pa dito yun. Oo. Ay, matanong ko rin pala, Dens, or tsaka Ram, sa inyo, kasi na-mention nyo na nagja-judge kayo, mayroon bang criteria for you to become a judge sa mga tournament? Depende. Okay, Merong ka. mga tournament na na kailangan certified kayo ng BASI. Okay. Para siyang sila yung nagbibigay ng certificate sa mga judges na
ay, ito certified to. Pumasa to sa, exam. Parang examination. No, may exam. Meron. May examination lang naman. Anong dito sa launch na to, ano yung mali? Yun. Yung mga... Uy, si Jotam. Si Jotam. Oh. Pero yun nga, kasi inaisip ko lang na mention yun na hindi lang siya basta laro. Pwede ka rin talagang kumita. Oo naman. So, ang main purpose naman talaga is para mag-enjoy. Pero yun nga, pwede rin kayong kumita ng ng pera sa paglalaro, di ba? Oo. Ay po, meron nagpa-tournament kotse. Yun, kotse. Coaches. Kotse, Pero motor. second hand na kotse. Motor. Grabe pa rin yun. Sa sa Uni Aqua ata yun, di ba? Sa Uni Aqua. Kay kay Pasita Spinners, meron din. Yan, sa motor. Wala, motor. Dito sa, sa terminal, sa, sa terminal. Starbucks. No? Motor, iPhone 17 Pro Max, meron na rin. Yeah, iPhone 17, grabe rin. Meron ding Switch, may PS5. Ang daming pero syempre, kung mas mahal yung Mas mahal yung grand entry. price, mas Yun, mahal yung Mahal yung EF. naman. Pero kami yung namin, TH, nagpa-tournament kami, free tournament, pero yung yung price, Anong price? 10,000. Malaki pa rin. Yung gaming chair, Free diba? entry yun. Free admission yun talaga. Free. Solid. Tas mura lang din yung EF namin, 300. Siguro, ang last question ko is, meron na ba kayong mga kakilala na parang masyado nang nalulung tapos parang Yan. napabayaan na yung ibang mga nangyayari, yung iba nilang responsibility. Oh, yung para siguro yung ugly side ng And pagka-share nyo noon, ano na yung pwede nyo ma-advise sa mga mag-uumpisa pa lang? Ako meron ako isa, pero nag-stop na rin naman siya. Ang naka-witness nun, yung asawa ko dati sa grand tournament namin. Parang parang yung anak niya, pinapalaro niya. Parang kasali kasi yung anak, silang dalawang mag-ama. Tapos parang ayaw na nung bata, parang pinapagalitan niya. Parang pinapalo niya. Tapos parang nagiging toxic na. Ilan taon Siguro, yun? Mga ilan taon? Mga teen? Ganun. Siguro 8 or 9 years old. Bata pa. Sobrang bata pa. Tapos parang may kasama pa siyang kasama niya pa yung daughter niya. Tapos parang inaano niya rin, huwag kang umiyak, ganyan, para lang sa tournament. Dapat unahin mo muna yung responsibilities mo. Pero hindi ko na siya nakikita. Hindi niya kasi inuna yung responsibilities niya ba? Na, or pwede naman maghanap ng magbabantay, o ikaw na lang maglaro kung ayaw naman. Kumbaga, may ganun, pero yung nalulong talaga, addict, wala siguro. Siguro yung mga content creators, pero kasi yung mga content creators talagang responsible pa rin naman sila sa nila. Diba? Doon na, addict na talaga sila. Like, pero yun na talaga yung source of income nila. Yung most likely sa ibang karamihan. Karamihan. Pero wala ako nakikitang like nalulong. Toxic. Mas marami pa nga ako nakikitang parang nag-quit na. Parang nagsasawa na. As of now. Kasi 1 year na rin yung run eh. Almost more than a year na. Pa 2 years na yung run ng Beyblade X eh. So syempre, ngayon nagpa-plateau na siya. Parang wala na masyadong yung addict ba. Kasi, pero ikaw, si Ram, kung may experience. Sa akin naman, meron din isa, parang nakasalalay na yung buhay niya sa Beyblade. Parang mabagsi sa ganung point. Tapos may time na, basta nung January yun, parang sunod-sunod nga kasi yung panalo ko that time. Tapos, todo bantay siya sa akin. Parang, meron bro, ganyan. May bitterness na. Oo, may bitterness. Tapos, parang sabi niya lang sa akin na toxically competitive daw siya. Towards me. Tapos sabi ko, parang... Ganun siya. You are my rival. You know you are my rival. First of all, parang yung turing ko sa'yo, malapit na kaibigan kita. Pero
Parang nung sinabi niya yun sa akin, parang nagbago na yung ano ko sa kanya. Nagbago na Awkward yung na. sa kanya. Pati ba yung treatment niya sa'yo? Kasi ako Nag-iba rin? ano, Nag-iba rin. ako kasi pag nananalo yung mga friends ko, okay, maganda yun. Kumbaga supportive ako. Pero hindi ko siya tinitake against na ano. Hindi siya tinitake against na parang naiingit ako. Ganun. Parang sinasabi ko lagi sa sarili ko na darating din naman tayo dyan. Mananalo din tayo soon. Ganyan. Dahil dyan. Kumbaga iba-iba kasi yung ano eh. Iba-iba yung season ng tao eh. So ayun. Parang panahon kasi nila yun eh. Kaya sila nananalo. Magkakaroon din tayo ng chance. Oo, tama na. So ayun, nung na-real talk ko siya, ayun, nagbago naman siya. Parang hindi na siya ganun towards me, pati sa mga friends ko Lumipat ng Tamiya. na naglalaro. May ba ng tabi? Mahina na animosity sa'yo yun. Sino ba yun? Ito, ano? Sino ba yun? Sino? Ang nakuha ko dito kay Ram, ng lesson na nakuha is wag mong tataluhin si Ram kasi i-real talk ka niya. Oo, tama. Oo, tama. Pero tama rin naman kasi by the end of the day, hindi lang sa Beyblade but in general, Oo, kahit na anong klaseng sport, anong klaseng laro yan, laro lang yan, di ba? Enjoy nyo lang, di ba? Ganun naman talaga dapat. Hindi naman yan end of the world kung matalo ka, di ba? Or kung manalo ka. Tsaka nasisira yung point nung kasi kaya nga na ano yung Beyblade. Kaya nga, Camaraderie. hindi lang Beyblade, di ba? O, nasisira yung point na Enjoyment. Nawawala. Oo, yun. Nawawala. Tama. Dahil sa mga toxic competitive na tao. Mga kupal. Yan. Ang daming ganun talaga, promise. Mga kupal na. Nagre-reklamo pa, sisigaw pa na ano, na hindi yung good. Ganun. Isa, iisip ko, natatawa na lang ako sa mga taong ganun eh. Parang ano, dito, ito lang mabuhay mo. Pag natalo ka ba dito, wala ka ng bahay pag uwi. Parang ganun. Baka yung mga pumupusta, no? Kasi meron na nga ako na ano eh, parang napagsabihan ko siya na ano, sa tapat na maraming tao dahil mali, hindi naman mali. Kasi parang ginagawa niyang tanga yung kapwa judge ko. Judge namin. Parang ginagawa niya na ano, yun, kagi. parang nangungupal na talaga. Inano ko siya, eto. Parang sinabi ko, ito yung score. Ganito. 3-3 kayo, di ba? Tapos parang nilalaban niya kasi, 2 pa lang yung kalaban. Pinakita ko lahat ng video. Ayan, na-spin finish ka, napakit ka. 3 na yung kalaban. Parang ganun. Parang ginagawa niya kasi yung tanga na galit pa siya. Isipin mo yung tournament na yun, pre-tournament pa. Hindi ka naman nagbayad. Dahil dyan, dito siya ngayon. Special guest natin. Ayan. Woo! Gusto mo sabihin na yung pangalan? Sige, wala naman pala. Hindi na ako Ilaglag mo na. Mabait naman yun. Ano lang talaga. Ano na kasi siya nun semifinals na eh. Ayan na, iuli na. Iuli na siya. Ayan, huli na. Ay, ano pala yun, parang top 8 siya. Nasa top 8 na siya. Isipin mo top 8, panalo na siya ng 2,000. Tapos nagre-reklamo pa rin siya. Sa libre tournament. Grabe. Tapos talaga. free yan, no? Tama? Free? Free. Free yung tournament na yun. Di ko makakalimutan yung araw na yun kasi talagang gusto ko na siyang banatan eh. I-Beyblade sa Ang kulit nito, sabi ko, ang kulit nito, bonjing ka naman eh. Ang kulit mo. Parang ganun yung tumatakbo sa utak ko. Babanatan ko talaga to, sabi ko ganun. Napapagano na si Dixie. Hindi kasi pangit naman yung gagawin mong papalabasin mo na Oo naman. parang tanga-tanga mo. Parang ganun. Ginagawa niyang tanga yung judge namin. Regardless kung Beyblade man yan o hindi. Oo, kahit anong bagay eh. Kupal yung ugali. It's not a good thing to do. So, ito, ikaw boss, may tanong ka pa ba? O ano? Wala na, goods na. All goods. Very, So, maganda. guys, Marami akong natutunan. ako rin, marami akong natutunan. Tsaka parang, parang consider maybe mo. someday, consider ko to o itong Beyblade. Kasi kung magkaroon, dagdag hobby. Diba? So, dami mong hobby dagdag. Oo. Sama natin Nacho si Jari sa Tamag. Ano yan? Para makita. Mo namin. Kasi ito Ano mo na siya? Dito. Kasi alam ko si Ram meron siyang ano ba tawag dyan? Parang gumagawa rin siya Nung parang, bukas pa yung boss Mike, meron akong small community lang, dito lang. Pero ngayon, sa Hey Cafe kami naglalaro eh. Oo. Yun.
So, itong Hey Cafe na to, no, last time, yung kapatid ko na gines ko yung kapatid ko dito, usap kami ng basketball. Hey Cafe yung ano na parang tumutulong rin sa basketball team niya. Tapos itong kay Ram, sa Hey Cafe din nila ngayon ginagawa yung ano yung pagbe-Beyblade. So, Hey Cafe, baka Hey naman, Cafe, ako yung support natin sa podcast. Mga pwede daw. Sponsor, boss. Kami magpa-podcast sa Hey Cafe at may libre. Yan, pwede. Pwede. Kapag may laptop, yan, pwede yan. Pwede. Habang humigot. Hey Cafe. Hey Cafe. Baka naman. So, speaking of plugging, no, before we end this, baka may gusto ko yung i-plug, social media account nyo, yung ano nyo, ano man tawag doon, yung mga Yung ano group, nyo. yung Hatak, HT. Yan. Hatak. O, ikaw muna, Dens, ikaw muna. Okay. Shoutout ko lang yung Las Piñas Beybladers. Kami at ang Tabay Hatak tuwing Saturday, 4 p.m. Okay, last day na ng draft combine kasi nag-start kami ng ng liga. League of Premier Bladers. Sana ma-draft sila ng Onic kasi nakuha namin yung Onic. Nakuha din namin ibang mga big brands na grupo. Sana makuha yung mga Bladers. Laro kayo sa 28. Last na yun. Last chance nyo na para magpakitang gilas para ma-draft kayo. Tsaka visit na lang yung website namin, tambayhatak.com. Nandun din. Nakita yung top 10 play. Ay, website din. Putang ina, lupit ah. Oh, Makikita niyo pangalan namin dun. Pwede kami mag-halftime show ni Jari. Mag-halftime show kami doon. mag-halftime. Maganda, tumbling kami, gano'n. Yun lang. Shoutout sa lahat. Kauram, ano mga plug mo? Ito, medyo madami-dami to. Uy! Shoutout sa CV Bladers, Chavs Vape Lounge, Glamify, Bacor Bladers, LPB, yan sa community sa Las Piñas, sa team ko sa Aero City Bladers, kay Bouncy Dragon, kay Ronnie Paclibar, yung taga-garden to na nagbebenta ng Beyblade, bili kayo dyan, madami yung stock. Tsaka sa mga tropa pips sa North na nagbe-Beyblade din. Yun lang. Gusto ko yung nickname nun na Bouncing Dragon. Bouncy Dragon. Si Dwayne. Bouncy Dragon. Okay. Pero pag nakita mo yun, di mo expect. Anong nasa isip mo, itsura niya? Matangkad yun, sobrang tangkad nun. Matangkad siya, okay. Pero matangkad siya bouncing na tao. Hindi. Payat. Payat. Si Bouncy. Si Dwayne. Hindi ka sumagot ha. Medyo safe ka doon, Jari. Kasi baka mababody shaming tayo dito. Pero, podcast mo to eh. Oo nga. Uy, may pulis. Ako, Jari. Huwag niyo ulihin. So yun, Dens, Ram, thank you so much guys sa pag-accept ng invitation and sobrang na-enjoy namin ni Boss Pat to kasi yun bago eh. Kasi siyempre surface level lang yung alam natin eh. Akala natin 1, 2, 3 go shoot. May mga ganun technicalities pala talaga. Kaya mga toxic na tao. Yan ang pinaka-enjoy. Paborito ko rin pag-usapan yung mga toxic na tao eh. So yun. Again, panoorin nyo Inside the Manosphere by Louis Theroux. Documentary ni Louis Theroux. Panoorin nyo yun. Yan. Producer si Boss Pat doon. Hindi gagawin. Maganda talaga siya. Yun. And ano pa ba? Yun na, all goods na. Thank you guys sa panonood. And yun, na-mention na ni Dens tsaka ni Ram yung nila, yung mga dapat nyo i-follow. Again, kung gusto nyo makasubaybay sa mga susunod na podcast, ganito. Baka next month, di ko pa sure, may tinatry pa akong kunin. Bigat ba yan? Medyo. Pero medyo may hirapan akong kunin dahil swamp din yung schedule niya. Pero itatry ko. I will do my best. Pero yun, next month. Kaya kung gusto nyo malaman kung sino ang magiging susunod na guest namin, i-follow nyo yung podcast sa Facebook, ang paborito kong podcast. Sa Spotify, ang paborito kong podcast. Sa TikTok, ang paborito kong podcast. May TikTok ka rin. Sa TikTok. Yung mga shorts sa TikTok, nilagay ko sa TikTok yung mga shorts. Tsaka
Di ko pa alam yung yung sa YouTube. Tinatry ko sa YouTube pero may suggest video podcast sa Spotify. Sa Spotify talaga tsaka dito sa YouTube. Sa Facebook ang main channel or page account. Hindi ko alam kung anong tamang term. So yun, thank you guys sa panonood at next Again, week. Yun. okay nang humatak kesa bumatak. Yan, let's go. Bola muna bago droga. Thank you guys. Thank you. Peace out. Bye-bye. 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 Ingat. Bye-bye.